Madilim ang paligid nang bumalik ako sa lugar na iniwan ko ilang taon na ang nakararaan. Halos hindi ko maramdaman ang hangin sa aking baga. Tila pinipigan ng bigat ng konsensya na matagal ko nang pilit nilalabanan. Ang mga kalsadang minsang naging saksi sa mga pangarap ko'y tila nagbago na. Lumang-luma na ang mga bahay, ang mga poste ng ilaw ay kumukurap-kurap at ang tahimik na gabi ay parang nagtatago ng kung anong misteryo. Hindi ko alam kung paano ako napadpad dito ulit. Sa totoo lang, iniwasan ko ang lugar na ito sa loob ng maraming taon. Sa tuwing binabanggit ang pangalan nito, para bang may bumubulong sa akin na huwag nang bumalik. Ngunit sa kabila ng lahat, heto ako, naglalakad sa mga kalsadang minsang nagbigay sa akin ng saya at ng sakit. Ang bahay na hinahanap ko ay nandoon pa rin, bagamat hindi na kasing linis at kaaya-aya tulad ng dati. Nang makita ko ito, biglang bumalik ang lahat ng alaala. Si Liza, ang babaeng minsang minahal ko, ang babaeng sinumpaan kong hindi iiwan, ngunit iniwan ko pa rin. Ang huling beses na nakita ko siya, umiiyak siya habang hinahawakan ang tiyan niyang maliit pa noon, ngunit puno ng buhay. Hindi ko malilimutan ang mga salitang binitiwan niya. Hindi mo ba kayang panindigan ang sarili mo? Hindi mo ba kayang panindigan kami? Hindi ako sumagot noon. Tumalikod ako at tumakbo palayo. Hindi pa ako handa. Bata pa ako, takot pa ako. Ang pananagutan ko sa kanya at sa bata ay parang isang mabigat na tanikala na hindi ko kayang buhatin. Mas pinili kong tumakas. Mas pinili kong magpakalayo-layo, ilibing ang sarili. Sa trabaho, sa bisyo, sa kung ano-anong bagay na akala ko'y makakapagpuno sa butas na iniwan ko. Pero ngayon, heto ako, nasa harap ng pintuan niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kapag nagkaharap kami, kung papaano ko ipapaliwanag ang mga taong lumipas na wala ako. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong humingi ng tawad, kahit na alam kong hindi sapat iyon para burahin ang sakit na idinulot ko. Dahan-dahan kong tinulak ang gate. Umuugong ito at tila ba sinisigaw ang pagdating ko. Napansin kong may mga larawang nakapaskil sa veranda. Larawan ng isang batang lalaki na tinatayang nasa edad 5 o 6. Sa bawat litrato, nakangiti siya, ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung totoo iyon o imahinasyon ko lang, ngunit sa loob-loob ko, alam ko ang sagot. Alam kong siya ang anak ko. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pinto. Walang sumagot. Kumatok ulit ako, mas malakas na ngayon. May narinig akong mga yapak sa loob at ang tibok ng puso ko'y parang kulog sa sobrang bilis. Nang bumukas ang pinto, hindi si Liza ang bumungad sa akin. Isang batang lalaki ang nakatingin sa akin, ang anak ko. "Kuya, sino po kayo?" tanong niya. Ang tono'y inosente, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Ang mga salita ay tila nagtatago sa dulo ng dila ko. "Ah, eh, nandyan ba ang nanay mo?" Ang tanging nasabi ko. "Si Mama, sandali lang po." Tumakbo siya paloob, iniwan akong nakatayo, parang tulala. Nang bumalik siya, kasama na niya si Liza. Ang mukha niya ay hindi nagbago, maliban sa mga bakas ng pagod at lungkot na tila nakatatak na sa kanyang mga mata. "Ramon?" tanong niya. Ang boses niya ay puno ng halong gulat at galit. "Anong ginagawa mo dito?" "Liza, kailangan kitang makausap." Tumingin ako sa anak namin na nakatayo sa tabi niya. "Kayo, kailangan ko kayong makausap." Halata sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Ngunit bago siya makasagot, sumingit ang bata. "Mama, sino po siya?" Napatingin si Liza sa anak namin at tila nag-atubili siya sa sagot. Isa siyang, "Kaibigan." "Anak, kaibigan." Masakit yon, pero alam kong wala akong karapatang magreklamo. Ano nga ba ang tawag sa isang lalaking iniwan ng sariling anak? Estranghero? Tama, estranghero. Isa akong estranghero sa buhay nila ngayon. "Pasok ka," sabi ni Liza
Bagamat halata sa kanyang mga kilos, napilit lang niyang iniwasan ang pagtanggi. Sumunod ako sa kanila papasok sa loob ng bahay. Ang mga dingding ay puno ng litrato ng bata. Ang unang hakbang, ang unang pagdiriwang ng kaarawan, ang unang medalya sa paaralan. Wala ni isa sa mga larawan ang may kinalaman sa akin. Tila ba burado ako sa kwento ng buhay nila. Umupo kami sa sala. Si Liza ay nasa kabilang dulo ng sofa, ang anak namin ay nasa tabi niya. Nakatingin sa akin na para bang sinusukat kung dapat ba akong pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Ang bigat ng katahimikan ay tila dumadagundong sa pandinig ko. Ramon, ano bang kailangan mo? Tanong ni Liza. Diretso siya, walang paligoy-ligoy. Liza, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung paano ko pa ito sasabihin. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong makilala ang anak ko. Gusto kong makilala kayo ulit. Tahimik si Liza. Tahimik din ang bata. Ang mata niya'y tila nagtatanong. Ngunit hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang titig. Pagkatapos ng ilang segundo, tumayo ang bata at lumapit sa akin. Akala ko'y yayakapin niya ako. Pero hindi. Tumayo siya sa harapan ko. Tumingin ng diretso sa aking mga mata. At ang sinabi niya'y nagpatigil sa mundo ko. Hindi kita kilala. Hindi kita gusto. Umalis ka dito. Bigla akong nanigas. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Ang anak ko mismo ang tumanggi sa akin. Pagbalik ko sa lugar na matagal kong iniwan, parang sinampal ako ng malamig na hangin ng alaala. Ang bawat kanto ay tila may bakas ang nakaraan. Mga tawanan, mga galit, at ang huling gabi na pinili kong talikuran ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko nagawang iwan si Clara, ang babaeng minahal ko, ngunit nasaktan ko. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawang talikuran ng anak namin, ang bunga ng aming pagmamahalan. Pinilit kong kalmahin ang sarili habang naglalakad sa makipot na daan papunta sa maliit na bahay na dati kong tirahan. Ang mga poste ng kuryente ay tila mga bantay na nagmamasid sa bawat hakbang ko. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng bawat kasalanan, bawat desisyon na nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon. Akala ko noon, madali ang tumakas. Akala ko, malilimutan ko ang lahat. Ngunit mali ako. Sa bawat gabi na mag-isa ako sa ibang bayan, naririnig ko ang boses ni Clara. Galit, umiiyak, humihingi ng paliwanag. At kahit kailan, hindi ko maibigay ang sagot na nararapat. Nang makita ko ang bahay mula sa malayo, huminto ako. Nandito na ako, ngunit ang tanong ay, kaya ko bang harapin ang katotohanan? Kaya ko bang harapin si Clara, ang anak ko, at ang mga taong nagtataka kung bakit ako bumalik? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero hindi ko na kayang magtago. Walang saysay ang buhay ko kung patuloy kong lalayuan ang kanilang mga alaala. Sa wakas, tumawid ako ng kalsada at tumigil sa harap ng lumang gate. Ang pintura nito ay kupas na, may mga kalawang sa gilid. Naaalala ko pa noong ako mismo ang nagkabit ng gate na yan, kasama si Clara. Masaya kaming nagkukwentuhan noon, punong-puno ng plano para sa hinaharap. Nakakakilabot kung paano naging ganito kabagsik ang panahon. Kumatok ako. Ang tunog ng bakal ay umalingaw-ngaw. Tila inuulit ang bawat dagok na ginawa ko sa kanila. Ilang segundo akong naghintay at naramdaman ko ang pabilis na tibok ng puso ko. Nang bumukas ang pinto, hindi si Clara ang bumungad. Isang batang lalaki. Payat, may maaliwalas na mukha, pero may matalim na mata. Hindi ko kailangang magtanong para malaman kung sino siya. Alam ko na, anak ko siya, ang anak na iniwan ko. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong, hindi ko alam kung paano sasagot. Parang nawala ang lahat ng salitang inihanda ko. Nandyan ba ang nanay mo? Iyon lang ang nasabi ko. Halata sa mata niya ang pagkairita. Hindi niya ako kilala, pero ramdam ko na may kung anong pagdududa sa kanya. Sandali, sagot niya, bago tumalikod at pumasok sa loob. Naiwan akong nakatayo sa labas ng gate.
Parang isang pulubi na naghihintay ng limos. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik siya, kasama si Clara. Si Clara, ang babaeng minahal ko, ang babaeng sinaktan ko. Hindi ko alam kung paano siya magre-react. Ang daming tao nang lumipas, pero ang sakit na iniwan ko ay halatang hindi pa rin nawawala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, direkta, walang paligoy-ligoy. Clara, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero bumalik ako para itama ang lahat. Tumawa siya, ngunit hindi ito masaya. Isang mapait na tawa na parang sinasabi niyang huli na ang lahat. Para itama ang lahat? Sa tingin mo ba ganun lang kadali? Sa tingin mo ba, maiintindihan ko kung bakit mo kami iniwan? Kung bakit mo iniwan ang anak mo? Hindi ako makasagot. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumutusok sa dibdib ko. Sa likod niya, nakatingin ang anak namin. Tahimik, ngunit may halong galit at pagtataka sa mata. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Gusto kong yakapin sila, pero alam kong hindi ko basta-basta mababawi ang mga pagkakamali ko. Clara, hindi ko alam kung paano ko maisasaayos ang lahat, pero ito lang ang masasabi ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ko ang anak natin. Anak natin? Ulit niya puno ng panunuya. Kung mahal mo siya, bakit mo siya iniwan? Bakit ka tumakas? Wala kang alam tungkol sa kanya. Wala kang alam tungkol sa hirap na pinagdaanan namin. Sa likod niya, ang anak ko ay nagsalita sa unang pagkakataon. Hindi kita kailangan. Tama na. Parang tumigil ang mundo ko. Ang boses niya ay malamig, matigas, pero puno ng sakit. Alam kong hindi niya ako kilala, pero mas masakit ang marinig na hindi niya ako kailangan. Anak ko siya, dugo ko siya, pero ngayon, parang estranghero ako sa buhay niya. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Clara. Hindi ko alam kung paano ko magagawa, pero sisikapin kong bumawi. Hindi sila sumagot. Ang tahimik ng paligid, pero ang bigat ng emosyon ay parang dumadagundong sa tenga ko. Akala ko, nasa pinakamababa na ako, pero mali pala ako. Ang pinakamalaking sakit ay ang marinig na hindi ka na kailangan ng sarili mong anak. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng susunod na sasabihin, biglang bumukas ang pinto ng bahay sa likod nila. Isang lalaki ang lumabas. Matangkad, may matikas na tindig at may malalim na titig. Hawak niya ang balikat ng anak ko na tila protektado niya. Clara, sino to? Tanong ng lalaki habang nakatingin sa akin. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Ngunit alam ko na, hindi na ako ang haligi ng pamilya. May ibang lalaking pumalit sa pwesto ko at ngayon, wala na akong lugar sa kanilang buhay. Pagbalik ko sa bayan kung saan ko iniwan ang lahat, tila ibang mundo na ang aking binalikan. Ang mga kalsadang dati kong tinatahak ay nagbago na. May mga bagong tindahan, mga gusaling tumayog, at mga mukhang walang bahid ng pag-alala sa aking pagkawala. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ko, naroon ang bigat ng nakaraan. Ang bawat tunog ng yapak ko sa simento ay parang martilyong tumatama sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Lila, ang babaeng sinaktan ko ng walang pasabi. Iniwan ko siyang mag-isa, tanga ng responsibilidad na ako ang may gawa. Hindi ko inisip noon kung paano niya kakayanin ang lahat. Ang alam ko lang, natakot ako sa pagiging ama, sa responsibilidad, sa mga tanong na wala akong sagot. Tumakbo ako, iniwan ang lahat, iniwan siya. Ngayon, narito akong muli. Sa harap ng bahay na dati naming tinutuluyan, nanigas ang aking mga tuhod. Ang pinto ay may bagong pintura, ngunit ang bakod ay nanatili pa rin sa parehong kalawangin nitong anyo. Parang sinisigaw nito ang mga alaala ng aming pagsasama, mga halakhak, away, at pangakong binaliwala ko. Nakaramdam ako ng panlalamig. Paano ko sasabihin kay Lila ang dahilan ng pagbalik ko? Paano ko ipapaliwanag ang tao ng pananahimik? Bago pa man ako makapagdesisyon kung kakatok o babalik na lang, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang batang lalaki.
Nasa edad na siguro ng 7 taon. Maputi siya, malaki ang mga mata, at may hugis na pamilyar sa akin. Hindi ko mapigilan ang paghinga ko. Siya iyon, ang anak ko. Hindi ko kailangang tanungin o magduda. Sa sandaling tumingin siya sa akin, alam kong dugo ko ang dumadaloy sa kanya. Kuya, sino po kayo? Tanong niya. Inosente ngunit may kakaibang tingin na nagdulot ng tusok sa puso ko. Bago pa man ako makasagot, lumabas si Leila mula sa loob ng bahay. Ang kanyang buhok ay maikli na. Iba sa mahabang buhok na kinagiliwan ko noon. May mga linya sa kanyang mukha na wala roon noong huli kaming nagkita. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang gulat, galit at sakit na matagal nang nakatago. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin. Tila sinusukat ang tapang ko para humarap. Lila, ang tangi kong nasabi, ngunit hindi na niya ako hinayaang magpatuloy. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong, puno ng tensyon. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa balikat ng bata, na para bang handa siyang ipagtanggol ito laban sa akin. Gusto kong makipag-usap. Gusto kitang makita. Gusto kong makita ang anak ko. Ang boses ko ay nanginginig, tila nabibiyak sa bawat salita. Anak mo? Tumawa siya, ngunit ang tawing iyon ay puno ng pait. Hindi ka na niya kilala. Hindi ka namin kailangan. Umalis ka na. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso sa dibdib ko. Alam kong nararapat lang yon, ngunit masakit pa rin. Bumaling ang bata kay Lila, tila naguguluhan. Mama, sino ba siya? Hindi sumagot si Lila. Sa halip, hinila niya ang bata papasok sa bahay. Ngunit bago tuluyang magsara ang pinto, tumingin ang bata sa akin. Ang kanyang mga mata puno ng tanong. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang mga tanong na yon kapag dumating ang araw na kailangan ko nang harapin ang lahat. Tumayo ako roon ng ilang minuto. Tila naubos ang lakas ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Ngunit alam kong hindi ito ang oras para sumuko. Kaya kinabukasan, bumalik ako. At kinabukasan ulit, hindi ako huminto. Kahit na hindi ako pinapansin ni Lila. Kahit na ang bata ay tila umiiwas sa akin. Lumipas ang mga linggo ng ganito, hanggang sa unti-unti kong makuha ang tiwala ng bata. Isang araw, habang naglalaro siya sa bakuran, lumapit ako. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong ko, hawak ang bola na nahulog mula sa kanyang kamay. Tumango siya, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Ang simpleng ngiti na yon ay parang ilaw sa madilim kong mundo. Ngunit habang pinapanood ko siyang tumawa at maglaro, isang alaala ang bumalik sa akin. Ang araw na iniwan ko si Lila. Ang araw na nagpasya akong tumakas. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noon, kung paano ko nagawang baliwalain ang lahat ng sakit na iniwan ko. At ngayon, narito ako, sinusubukang bumawi sa isang buhay na hindi ko man lang pinaghandaan. Pag-uwi ko sa pansamantalang tinutuluyan kong kwarto, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Lila ang nasa harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may halong lungkot. Anong gusto mo sa anak ko? Tanong niya. Direkta, walang pasakalye. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong bumawi sa mga kasalanan ko. Ang sagot ko ay wala ng paligoy-ligoy. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka niya kailangan. Hindi ka namin kailangan. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan ko ang kanyang braso. Lila, mahal ko pa rin kayo. Patawarin mo ako. Tumigil siya, ngunit hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang binitiwan niya. Huli na para diyan, sabi niya, at umalis nang hindi lumilingon. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa dilim. Ngunit bago ko maisara ang pinto, may napansin akong papel na iniwan niya sa sahig. Pinulot ko ito at sa unang tingin pa lang, nanlamig ang buong katawan ko. Isa itong legal na dokumento, papeles ng pag-aampon. Ang pangalan ng bata ay nakalista, ngunit hindi ang pangalan ko bilang ama. Sa halip, may ibang pangalan na nakasulat bilang tagapag-alaga.
Nagsimulang gumulo ang isip ko. Sino ang nag-ampon sa anak ko? At bakit? Nagkatinginan kami ni Andrea, ang dating babaeng minahal ko, ngunit tinalikuran ko, noong siya'y nagdadala ng buhay na bunga ng aming pagmamahalan. Walang salitang lumabas sa aming mga bibig, ngunit ang mga mata niya'y nagsisigaw ng damdaming pilit niyang itinatago. Galit, sakit, at isang uri ng pagod na tila ba matagal nang naroon. Naramdaman ko ang bigat nito, ang bigat ng lahat ng kasalanang iniwan ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa tindahan ng gulay sa bayan. Nagtatago ako sa lilim ng aking sombrero, sinisikap na huwag mapansin ng sinuman, ngunit tila ba ang tadhana'y may ibang plano. Nang tumingin siya sa direksyon ko, alam kong nakita niya ako. Hindi ako nagkamali. Lumapit siya, hindi para batiin, kundi para harapin ako. Mahigpit, matatag. "Bakit ka bumalik?" tanong niya. Diretso, walang paligoy-ligoy. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ang lamig ng boses niya'y parang hampas ng hangin sa disyerto. Tuyo, matalas, walang awang bumabalot sa lahat ng nasa paligid. "Gusto kong makita ang anak natin," sagot ko. Ngunit ramdam kong walang halaga ang mga salitang yun sa kanya. Alam kong hindi madali ang proseso ng pag-uwi. Alam kong hindi sapat ang paglitaw ko lang sa harapan nila at umaasang tatanggapin nila akong parang walang nangyari. "Anak mo?" Tumawa siya, ngunit hindi ito tawa ng tuwa. Ito'y mapait. "May lakas ka pang tawaging anak mo ang batang iniwan mo? Alam mo bang lumaki siyang walang ama? Alam mo bang bawat tanong niya kung nasaan ka, wala akong maibigay na sagot na hindi masakit?" Parang hinampas ako ng realidad. Ang bawat salita niya'y tila kutsilyong tumatama sa laman ko, tumatagos hanggang buto. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Lahat ng lakas na akala ko'y dala ko, noong bumalik ako sa bayan, naubos sa harap ng babaeng ito. Ang babaeng minahal ko't sinaktan. "Gusto ko siyang makilala, Andrea. Ayusin natin ito." Sambit ko, halos pakiusap. Ngunit bago pa ako makapagpatuloy, tumalikod siya. Walang ibang sinabi. Iniwan niya ako roon, nakatayo. Tila isang taong walang halaga. Hindi ako sumuko. Ilang araw ko siyang sinubukang kausapin muli. Sa bawat pagkakataon, binabaliwala niya ako. Hanggang sa isang umaga, nagkasalubong kami sa labas ng bahay niya. Hindi ko alam kung sinadya ng pagkakataon o talagang wala na siyang pagpipilian, kundi harapin ako. "Hindi ako ang dapat mong kausapin," sabi niya. Malamig pa rin. "Ang anak mo ang dapat mong harapin. Pero huwag mong asahan na magiging madali ito. Hindi kanya kilala. At sa totoo lang, ayaw kanyang makilala." Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salitang yon ay masakit pa sa lahat ng bagay na nasabi na niya sa akin. Ayaw niya akong makilala? Tanong ko. Halos hindi makapaniwala. Bakit? "Dahil sinabi ko sa kanya ang totoo," sagot niya. "Sinabi ko kung paano mo kami iniwan. Sinabi ko kung paano mo kami piniling talikuran para sa sarili mong kagustuhan. Hindi ko siya niloko. Hindi ko sinubukang gawing maganda ang imahe mo sa kanya dahil hindi iyon ang katotohanan." Napalunok ako. Paano ko nga bababalikan ang isang bata na lumaki sa pananaw na ako'y isang taong walang kwenta? Paano ko nga bababawiin ang mga tao na wala ako roon para sa kanya? Sa wakas, pumayag si Andrea na makipagkita ako sa anak namin. Pinapasok niya ako sa bahay, ngunit sa pagpasok ko, parang bumagsak ang mundo ko. Nakita ko ang isang binata. Hindi na siya bata. Nakaupo sa sofa, nakakunot ang noo. Halatang hindi masaya sa pagdating ko. Ako si... Alam ko kung sino ka. Putol niya sa akin. "Ikaw ang lalaking iniwan ako. Hindi ko kailangang marinig ang kwento mo. Alam ko na ang lahat ng dapat kong malaman." Parang may bumagsak na pader sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapalapit sa akin. Ngunit hindi ako bumitaw. "Hindi mo alam ang lahat," sabi ko. "Hindi mo alam kung gaano ko kayo naisip. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko sa pag-alis. Hindi mo alam kung bakit..."
Hindi ko alam. Dahil hindi ka nagpakita, hindi mo ako inisip. Huwag kang magsinungaling sa'kin. Putol niya ulit. Ang boses niya'y puno ng hinanakit. Kung iniisip mo kami, bakit mo kami iniwan? Kung mahal mo ako, bakit wala ka roon noong kailangan kita? Hindi ko alam ang isasagot. Wala akong maipaliwanag na hindi magpapakita ng aking kahinaan, ng aking pagiging duwag. Tumayo siya, tumingin sa akin ng mariin, at bago lumabas ng pintuan, sinabi niya ang mga salitang hindi ko inakala. Hindi kita kailangan. Huwag kang magpakita ulit. Nanatili akong nakatayo roon, tila isang statwang walang buhay. Ang pintuan ay muling nagsara, at sa likod nito, ang anak ko, ang anak kong hindi ako kayang kilalanin. Ngunit bago ako makaalis, narinig ko ang isang pag-uusap mula sa kusina. Si Andrea at ang anak namin, nag-uusap. Hindi nila alam na naririnig ko. Bakit mo siya pinapasok? Sinabi ko sa'yo, ayaw kong makita siya, sabi ng binata. Pinapasok ko siya dahil karapatan mo ring marinig ang paliwanag niya. Hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Kapag handa ka ng magpatawad, anak, hindi siya ang makikinabang. Ikaw ang makikinabang. Tahimik akong umalis. Sa labas ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng mundo. Ngunit sa likod ng mga salitang yon, naramdaman ko rin ang pag-asa. Pagdating ko sa bahay ni Mara, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pakikipag-usap sa kanya. 2 dekada na ang lumipas mula nang iwan ko siya, at habang nakatayo ako sa harap ng pintuan, naramdaman ko ang bigat ng bawat taon na dumaan. Sa bawat hakbang papalapit sa pintuan, bumibilis ang tibok ng puso ko. Paano mo ba haharapin ang isang taong minahal mo pero iniwan mo sa oras na pinakakailangan ka niya? Kumatok ako ng 3 beses. Ang tunog ng knocker ay parang martilyo sa dibdib ko. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang babae na halos hindi ko makilala. Si Mara. Matanda na siya. May mga linya sa mukha na hindi niya dati taglay. Pero ang mga mata niya, ang mga mata niyang minsang nagpakulog sa puso ko, na natiling parehong-pareho. Napatitig siya sa akin, at sa sandaling yon, alam kong kilala niya ako. Gabriel! Mahinang sambit niya. Hindi ko alam kung may galit o lungkot sa boses niya. Kamusta ka, Mara? Tanong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko sa sobrang kabog ng dibdib ko. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Tila iniisip kung bakit narito ako. Sa wakas, binuksan niya ng mas malaki ang pinto at tumalikod. Isang tahimik na paanyaya para pumasok ako. Sinundan ko siya papasok at sa loob ng bahay, naramdaman ko ang lamig na dulot hindi ng hangin, kundi ng tensyon sa pagitan namin. Ang sala ay simple, ngunit may mga larawan sa dingding na agad kong napansin. Mga larawan ng isang bata, mga graduation, ngiti sa harap ng cake, larawan habang naglalaro sa parke. Ang anak ko. Hindi ko na kailangang magtanong, alam kong siya yon. Ang sakit ng pagkakakilala sa kanya sa mga larawang iyon ay parang suntok sa sikmura. Hindi ko siya nakilala sa personal, pero narito siya, sa bawat sulok ng bahay na ito. Bakit ka bumalik? Tanong ni Mara. Malamig ang tinig. Gusto kong makita ang anak ko? Sagot ko. Hindi iniwas ang tingin ko sa kanya. Kahit ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Tumawa siya ng mapait. Isang tawa na puno ng hinanakit. Anak mo? Bigla mong naalala na may anak kapag karaan ng 20 taon? Nasaan ka noong kailangan ka niya? Nasaan ka noong kailangan ko ng suporta? Ng isang kasama? Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang mga tanong niya. Alam kong wala akong maipapaliwanag na makakapawi sa galit niya. Nagkamali ako, Mara. Alam ko. Pero gusto kong itama ang pagkakamali ko. Gusto kong makilala siya. Gabriel, sabi niya, habang ang mga mata niya ay nag-aapoy, hindi kanya kailangan. Hindi kanya kilala. At kung magpapakita ka ngayon, ano ang maibibigay mo sa kanya? Isang strangherong ama na iniwan kami?
Huwag mong guluhin ang buhay ng anak ko. Anak natin, giit ko. Kahit alam kong walang saysay ang mga salita ko, tumayo siya at tumingin sa akin ng diretsyo. Anak ko, ako ang nagpalaki sa kanya, ako ang nag-aruga sa kanya, ako ang nagpakahirap para mabigyan siya ng maayos na buhay. Ikaw ang tumakbo, ikaw ang nagbalewala. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang pagbukas ng isa pang pinto sa bahay. Lumabas ang isang binata. Siguro nasa edad 20, may matikas na tindig at seryosong ekspresyon. Ang puso ko ay parang huminto sa pagtibok. Siya ang anak ko. Si Paulo. Ma, ano ang nangyayari? Tanong niya. Nakatingin sa akin na parang iniisip kung sino ako. Hindi agad nagsalita si Mara. Nakatingin lang siya kay Paulo, tapos bumaling sa akin na parang tinatanong kung kaya ko bang magpaliwanag. Paulo, sabi ko, halos hindi ko mahanap ang boses ko. Ako si Gabriel. Ako ang ama mo. Natulala si Paulo. Nakatingin lang siya sa akin at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang ekspresyon sa mukha niya ay hindi galit, hindi rin lungkot. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang kawalan ng emosyon na mas masakit pa kaysa sa galit o pagkasuklam. Ma, ano ang sinasabi niya? Tanong niya, pero hindi niya ako tinitingnan. Tila si Mara lang ang kinakausap niya. Siya ang ama mo, Paulo. Sagot ni Mara, bagsak ang boses. Siya ang lalaking iniwan tayo. Biglang tumawa si Paulo, isang malamig na tawa na parang sinasabi niyang hindi siya naniniwala sa naririnig niya. Ama ko? Hindi ko siya kilala. Hindi ko kailangang makilala ang isang taong iniwan ako bago pa man ako ipanganak. Hindi ko siya kailangan. Paulo, pakinggan mo ako. Sabi ko, desperado. Nagkamali ako. Alam kong hindi ko na maibabalik ang panahon, pero gusto kong bumawi. Gusto kong makilala ka. Anak kita. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng emosyon, galit. Anak mo, hindi mo ako anak. Isa kang estranghero, isa kang dayuhan. At kung ano man ang dahilan kung bakit ka narito ngayon, hindi ko kailangan. Hindi kita kailangan. Ang sakit ng mga salita niya ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang galit niya. Hindi ko alam kung paano ko maitatama ang mga pagkakamali ko. Bago pa ako makapagsalita, lumapit si Paulo kay Mara. Ma, hindi ko alam kung bakit mo hinayaan siyang pumasok dito, pero ayoko siyang makita. Hindi na ako bata. Hindi ko kailangan ng ama, lalo na ng isang tulad niya. At sa huling tingin niya sa akin, nakita ko ang isang bagay na higit pa sa galit, pagkamuhi at pagtanggi. Tumalikod siya at umalis, nag-iwan ng katahimikan na mas malamig pa sa hangin. Habang nakatayo ako sa gitna ng sala, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Ang mundo ko ay parang gumuho. Pinili kong tumakas noon at ngayon, ang anak ko ang tumakas palayo sa akin. Pero bago ko pa ma-process ang lahat ng nangyari, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Mula sa bulsa ni Mara, dahan-dahang inilabas niya ang isang lumang liham. At sa huling tingin niya sa akin, may sinabi siyang nagpabago sa lahat. Gabriel, sabi niya, malamig ang mga mata. Hindi mo alam ang lahat ng nangyari. Pero bago ang lahat, bago ka lumayas, may isa kang ginawa na hindi mo alam. At ang liham na ito ang sagot. Pagkatapos ng ilang linggo kong pananatili sa maliit na bayan, naramdaman kong unti-unti akong lumalapit sa puntong kailangan kong humarap sa lahat ng iniwan ko noon. Hindi ko na kayang magtago sa mga anino ng aking pagkakasala. Ang bawat hakbang ko sa makipot na kalsada ay parang may bigat ng mga taon ng pagsisisi. Ang hangin ay malamig, pero hindi sapat para mapawi ang init ng kaba sa aking dibdib. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit hindi ko akalaing ganito kabilis. Sa harap ng pintuan ng lumang bahay na tahanan ni Amelia, ang babaeng iniwan kong buntis, ay muling bumalik ang lahat ng alaala. Ang huling beses na narito ako, tumatakbo ako palayo,
Bitbit ang mga pangakong hindi ko tinupad. Sa likod ng pintuan na yon ay ang buhay na sinira ko, ang pamilya na pinili kong talikuran sa harap ng takot at kawalan ng lakas ng loob. Pinilit kong kumatok. Isa, dalawa, tatlong beses. Sa bawat tunog ng nakal ko sa kahoy, ramdam ko ang panginginig ng mga daliri ko. Hindi ko alam kung si Amelia ang magbubukas ng pinto o ang anak naming si Elias, ang batang halos hindi ko nakilala. Sa isip ko, baka wala pa siya sa bahay. Baka hindi niya ako kilala. Baka hindi niya ako tanggapin. Ngunit ang mas masakit na posibilidad ay baka mas kilala niya ako bilang lalaki na sumira sa buhay ng kanyang ina. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa akin si Amelia. Halos hindi siya nagbago. Ang mga mata niya ay pareho pa rin, pero puno ng pagod, galit at hinanakit. Hindi ko maitatago ang sakit na naramdaman ko nang makita siyang ganoon, pero alam kong ako ang dahilan ng lahat ng yon. Tumitig siya sa akin ng walang salita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa pinakamatinding sigawan. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang sasabihin ko, Amelia. Ang tangi kong nasambit. Hindi ko alam kung paano ko susundan ang pangalan niya. Ngunit bago ako makapagsalita pa, tumalikod siya at iniwang nakabukas ang pinto. Para bang binibigyan niya ako ng pahintulot na pumasok, pero walang kahit anong bakas ng pagtanggap. Sinundan ko siya sa loob ng bahay. Ang lugar ay puno ng mga alaala, mga larawan sa dingding, ang lamesang dating pinagsasaluhan namin, ang kurtinang dati niyang pinili. Ngunit higit sa lahat, naroon ang presensya ng isang buhay na hindi ko nasaksihan. Elias, tawag ni Amelia, na para bang hindi ako naroon. May bisita tayo. Kasabay ng tunog ng kanyang hakbang ay ang tunog ng mas magaan na mga yabag. Sa likod ng pintuan, lumabas ang isang binatilyo. Mataas siya, mas mataas pa sa inaasahan ko. Ang buhok niyang makapal ay parang akin noong kabataan ko. Ang mukha niya ay pamilyar, pero puno ng malamig na ekspresyon. Alam kong ito ang anak ko, pero ang paraan ng pagtitig niya sa akin ay parang isang stranghero na hindi ko kailanman makikilala. Elias, sabi ni Amelia habang nakatingin sa anak, siya ang ama mo. Sa sandaling yon, tumigil ang mundo ko. Parang tumigil ang paghinga ko. Ang salitang ama ay parang isang kutsilyo na tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang katotohanan na sa harap ng anak ko, ako ay isang taong hindi niya kailanman kilala. Tumitig si Elias sa akin. Ang mga mata niya ay malamig, puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Parang may galit, pero may halong pag-usisa. Hindi siya nagsalita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang sagot na maibibigay niya. Anak, ang nasambit ko, pero agad niyang pinutol ang mga salita ko. Hindi mo ako tawaging anak, sabi niya, diretsyong-diretso. Ang boses niya ay matalim, puno ng puot na hindi ko maitatanggi. Hindi kita kilala, hindi kita kailangan. Ang bawat salita niya ay parang yelo na bumalot sa buong katawan ko. Ang anak na iniwan ko, ang anak na dapat ay inalagaan ko, ay tumangging kilalanin ako. Narito ako, sa harap niya, na parang isang estranghero na walang puwang sa kanyang buhay. Si Amelia ay tahimik lamang sa gilid, pero halata sa ekspresyon niya na alam niyang mangyayari ito. Sa kanyang mga mata, may halong awa at galit, pero wala siyang sinasabi. Elias, patawad, ang nasabi ko kahit alam kong walang halaga ang mga salitang yon sa kanya. Nandito ako para magbago, para bumawi. Ngunit tumawa lamang si Elias, isang malamig na tawa na parang sinasabi niyang wala ng pag-asa. Magbago? Bumawi? Napakadaling sabihin, hindi ba? Pero alam mo kung ano ang hindi mo magagawa. Ibalik ang mga tao na nawala. Ang mga pagkakataong dapat ay nariyan ka. Ang mga panahon na iniwan mo kami. Ang sakit ng bawat salita niya ay hindi ko kayang sukatin. Alam kong may karapatan siyang magalit, pero hindi ko akalain na ganito katindi ang galit niya. Sa harap ng anak ko,
Naramdaman kong ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Bigla siyang tumalikod at naglakad palayo, pabalik sa kanyang kwarto. Hindi ko siya kayang pigilan. Kahit na gusto kong habulin siya, alam kong wala akong karapatang gawin iyon. Ang bawat hakbang niya papalayo ay parang nagtatakda ng layo namin sa isa't isa. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Nang mawala siya sa paningin ko, tumingin ako kay Amelia. Hindi siya nagsalita, pero ang ekspresyon niya ay puno ng tanong. Ano ang gagawin mo ngayon? Bago pa ako makapagsalita, biglang bumalik si Elias mula sa kanyang kwarto. May hawak na isang lumang kahon. Inilapag niya iyon sa lamesa. Saka tumingin sa akin. Ito, sabi niya. Ito ang lahat ng iniwan mo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang larawan, sulat, at isang maliit na sapatos na pang-baby. Ang bawat bagay doon ay parang patunay ng mga panahong wala ako. Kinuha niya ang isang litrato, larawan ni Amelia na karga ko noong sanggol pa si Elias. Tumingin siya sa akin, saka sinabing, hindi mo na maibabalik ito. Tumalikod siya muli, pero bago siya tuluyang pumasok sa kwarto, may sinabi siyang huling salita na nagpaikot sa mundo ko. At hindi mo kailanman makukuha ang tiwala ko. Nagpatuloy akong maglakad sa masikip na eskinita, kahit paramdam ko ang paninikip ng dibdib sa bawat hakbang. Ang lugar na minsan kong tinawag na tahanan ay tila isang estrangherong mundo na hindi ko na kinabibilangan. Ang mga dingding na may bakas ng lumang pintura, ang amoy ng usok mula sa mga tindahan ng street food, ang magulo, ngunit buhay na paligid, lahat ng ito ay muling bumungad sa akin. Ngunit hindi ko maramdaman ang dating aliw. Parang sinasakal ako ng mga alaala, ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Tumigil ako sa harap ng bahay na minsan naming pinangarap na maging tahanan para sa aming pamilya. Ang kahoy na pinto, may mga gasgas at kupas na pintura, ay parang isang pintuan patungo sa nakaraan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ang takot na makita si Leah, ang babaeng iniwan ko, ay bumalot sa akin ng mahigpit. Ngunit ang mas matindi kong nararamdaman ay ang kaba na makita ang anak ko. Ang anak kong hindi ko man lang nasilayan habang siya'y lumalaki. Pinilit kong kumatok, 3 magagaang hampas sa pinto. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumagal ang oras. Ang bawat segundo ay tila isang siglo. Narinig ko ang tunog ng mga yapak mula sa loob at ang mahinang pagbukas ng pinto ay nagbigay daan sa isang mukha na hindi ko inaasahang makita. Hindi si Leah ang bumungad sa akin, kundi ang isang binata. Matangkad, may masinsinang tingin at pamilyar ang hugis ng mukha. Hindi ko maikakaila. Siya ang anak ko, si Aaron. Anong kailangan mo? Tanong niya. Malamig ang tono, diretso, walang bahid ng pagkilala. Parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang pinaghandaan ko sa mahabang biyahe pabalik dito ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata, na halos kopya ng akin, ay tumitig sa akin na parang isang estrangero. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng lahat ng tao na nawala. Ako si... Naputol ang boses ko. Paano ko sasabihin na ako ang ama niyang iniwan? Ako si Mateo. Gusto ko lang sanang makausap si Leah. Si Mama? Tanong niya. May bahagyang pagtataka, ngunit nananatiling malamig ang tono. Bakit? Babalik lang sana ako. May gusto akong ipaliwanag. Sagot ko. Pilit na pinipigil ang panginginig ng boses ko. Hindi siya gumalaw. Sa halip, tumitig siya sa akin ng matagal. Parang sinusuri ang bawat kilos ko, ang bawat salita ko. Sa loob ng mahabang katahimikan, naramdaman ko ang puot na hindi niya sinasabi. Alam kong nasa likod ng kanyang malamig na ekspresyon, ang galit, ang sakit, ang mga tanong na matagal niyang kinimkim. Aaron, sino yan? Narinig ko ang boses ni Leah mula sa loob. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot sa muling pagkikita namin. Lumapit siya sa pinto at nang makita niya ako,
Nanlaki ang mga mata niya. Ang ekspresyon niya ay hindi sorpresa, hindi rin galit. Isa itong halo ng mga damdaming hindi ko maipinta. Mateo, bulong niya. Halos hindi naririnig. Lea, sagot ko. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Gusto ko sanang makipag-usap. Alam kong matagal na, alam kong nasaktan kita, pero gusto kong bumawi. Gusto kong makilala si Aaron. Hindi pa man ako tapos magsalita, naramdaman ko ang biglaang galit ni Aaron. Makilala ako? Ngayon lang? Pagkatapos ng 16 na taon? Anong akala mo? Pwede kang basta-basta bumalik at magpakilala bilang ama ko? Ang bawat salita niya ay parang dagok sa akin. Alam kong may karapatan siyang magalit, pero masakit itong marinig mula sa anak kong hindi ko man lang nakasama. Tumingin ako kay Lea. Umaasang siya ang magpapakalma sa sitwasyon, ngunit nanatili siyang tahimik. Kitang-kita ko ang bigat sa kanyang mga mata, ang mga sugat na hindi pa rin gumagaling. Aaron, hindi ko intensyon na saktan ka. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam kong malaki ang pagkukulang ko, pero gusto kong bumawi. Gusto kong maging parte ng buhay mo. Tumawa siya, isang mapait na tawa na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Parte ng buhay ko? Wala kang ideya kung anong pinagdaanan namin ni Mama habang ikaw ay tumatakas. Alam mo ba kung ilang beses kaming halos mawala ng pagkain? Alam mo ba kung ilang gabi siyang umiyak dahil iniwan mo siya? At ngayon, babalik ka na parang walang nangyari? Hindi ko mahanap ang tamang sagot. Ang bawat salita niya ay parang panghukay sa lalim ng aking pagkukulang. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapatahimik, kung paano ko siya mapapaniwalang nagbago na ako. Ngunit bago pa man ako makakilos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalayo. Aaron. Sandali lang, tawag ko. Ngunit hindi siya tumigil. Ang pintuan ay halos sumara. Ngunit bago ito tuluyang magsara, narinig ko ang mahinang boses ni Lea. Mateo, hindi mo na siya mababawi. Parang isang sibat ang tumama sa akin. Ang mga salitang yon ay hindi lang para kay Aaron, para rin sa akin. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang katotohanang iniwan ko sila o ang katotohanang hindi na ako kailanman magiging parte ng buhay nila. Umalis ako mula sa harap ng bahay, ngunit bago ako tuluyang makalayo, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Sa gilid ng daan, sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita ko si Aaron na nakatayo, ngunit hindi siya mag-isa. May isang lalaki, matanda, may malapad na balikat, na nakatayo sa tabi niya. Pinagmamasdan nila ang isa't isa, at sa pagitan nila, may isang uri ng koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Tila may bumalot na malamig na hangin sa akin. Sino ang lalaking ito? At bakit parang siya ang ama na kinilala ng anak ko? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako ng bahagya. Pilit na sinisilip ang nangyayari. Ang lalaki ay ngumiti kay Aaron at sa hindi ko inaasahan, yumuko si Aaron at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi ako ang ama na hinahanap ng anak ko. Naglakad ako sa makipot na daan pauwi. Ang mga yapak ko'y mabigat at tila hinahatak ng lupa. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi iyon sapat para patigilin ang pawis na dumadaloy sa aking leeg. Sa kabila ng mga taon, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Ang bahay na minsang pinangarap kong maging pugad ng pamilya ay unti-unting lumilinaw sa aking paningin. Ngunit paano ko haharapin ang anak kong hindi man lamang ako kilala? Ang anak kong iniwan ko noong siya'y nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Habang papalapit ako sa tarangkahan, napansin ko ang bakuran. Ang damuhan ay maayos na naputulan, ang mga tanim ay masigla. Hindi ko maiiwasang isipin na marahil mas maayos ang buhay nila nang wala ako. Ang pintuan ay sarado, ngunit naririnig ko ang tawa ng isang bata mula sa loob. Isang tunog na masakit pakinggan, hindi dahil sa hindi ito maganda, kundi dahil alam kong hindi ako bahagi ng kasiyahan na yon. Kumatok ako. 1, 2, 3 beses.
Kumakabog ang puso ko. Halos mabingi ako sa tunog nito. Walang sumagot. Nagtangka akong kumatok muli. Ngunit bago pa man dumikit ang kamao ko sa kahoy, bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang isang batang lalaki. Ang anak ko. Hindi ko kailanman nakita ang kanyang mukha. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong siya nga. Ang kanyang mga mata, madilim at malalim, ay parang salamin ng mga mata ko. Ngunit wala ni katiting na pagkilala sa kanyang ekspresyon. "Sino po kayo?" tanong niya. Malamig ang boses, ngunit may halong pagtataka. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salitang inihanda ko sa isip ay biglang nawala. Tila usok na hinipan ng hangin. Sa wakas, nakahanap ako ng lakas na magsalita. "Ah, ako si... Ako si..." Hindi ko matapos ang pangungusap. Ano ba ang sasabihin ko? "Ako si tatay mo?" Ang hirap. Kaya't pinili kong magpakilala ng simpleng pangalan. "Ako si Marco," sabi ko. Napansin ko ang pagkunot ng kanyang noo. "Marco, anong kailangan ninyo?" Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa loob. "Anak, sino yan?" Lumabas ang ina ng bata. Si Clara, ang babaeng iniwan ko noon. Hindi ko alam kung paano ko siya kakaharapin. Ang mga mata niya ay nagulat nang makita ako, ngunit agad ding napalitan ng galit. Hindi na ako nagulat. Alam kong ang galit na yon ay matagal niyang kinimkim. "Marco?" tanong niya. Ngunit ang pangalan ko'y tila lason sa kanyang bibig. Tumango ako. Hindi alam kung paano magpapaliwanag. "Clara, ako'y nandito para humingi ng tawad." Tumawa siya, isang mapait at puno ng hinanakit na tawa. "Tawad? Pagkatapos ng lahat ng tao na iniwan mo kami, ngayon mo lang naisip bumalik?" Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Pakiramdam ko yung bawat salita ko'y mali. Ang bawat kilos ko'y insulto sa kanya. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagsalita ang anak namin. "Ma, sino ba siya? Bakit galit ka?" Tanong niya, puno ng inosensya. Napatingin ako kay Clara, umaasang sasabihin niya ang totoo. Ngunit sa halip, tumayo siya sa harapan ng anak namin, tila proteksyon laban sa akin. "Wala siyang halaga, anak. Isa siyang estrangero." Estrangero. Ang salitang iyon ay tumama sa akin ng parang suntok. Ako nga ba'y wala ng halaga sa buhay nila? Hindi ko maalis ang sakit sa dibdib ko, ngunit alam kong deserve ko ito. Isa akong duwag. Iniwan ko sila noong kailangan nila ako, at ngayon, narito ako, umaasang magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Clara, mahal ko kayo. Hindi ko alam kung paano ko maipapakita yon, pero totoo ang sinasabi ko. Gusto kong makilala ang anak ko. Gusto kong bumawi. "Bumawi?" ulit niya. Ang boses niya'y punong-puno ng puot. "Hindi mo mababawi ang mga tao na nawala. Hindi mo mababawi ang mga luha ko, ang mga tanong ng anak mo kung bakit wala siyang ama. Hindi mo mababawi ang sakit ng pag-iisa." Tumingin ako sa aming anak, umaasang makikita niya ang sinseridad sa mga mata ko. Ngunit ang kanyang tingin ay malamig, malayo. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang bigat ng mga kasalanan ko. "Kung gusto mo kaming tulungan, umalis ka na lang," dagdag ni Clara. "Mas maayos ang buhay namin nang wala ka." Bago pa man ako makapagprotesta, naramdaman ko ang hapdi sa loob ng aking dibdib. Akala ko'y handa ako sa lahat ng sasabihin niya, ngunit hindi pala. Tumalikod siya at hinila ang anak namin papasok sa bahay. Ang pintuan ay isinara, ngunit hindi ko narinig ang pag-lock nito. Tila binibigyan pa ako ng pagkakataon, ngunit hindi ko na alam kung kaya ko pa. Naglakad ako palayo. Ang isip ko'y magulo. Ngunit bago pa man ako makalayo, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Tumigil ako. Umaasang lumabas si Clara o ang anak namin. Ngunit hindi. Ang nakita ko'y isang lalaking nakatayo sa pintuan, may hawak na bag ng basura. "Mukhang hindi ka nila gusto rito," sabi niya. May halong panunuya ang kanyang boses. Hindi ko siya kilala, ngunit ang nangiti niya'y tila nananadya. "Sino ka?" tanong ko. Ang boses ko'y puno ng kaba. "Ah, ako?
Ako ang tumayong tatay ng anak mo at para sa kanila, ako ang tunay na pamilya. Sa sandaling iyon, lahat ng mundo ko'y bumagsak. Paglapit ko sa pintuan ng bahay na yon, bumigat ang bawat hakbang. Naririnig ko pa ang tunog ng mga yapak ko sa kahoy na sahig ng lumang balkonahe. Tila nagtataka kung bakit ako naririto. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, kung tatanggapin nila ako, kung mapapatawad nila ako, o kung tuluyan na lang akong itatakwil. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang bigat ng ginawa ko. Iniwan ko si Clara, ang babaeng pinakamamahal ko, noong sinabi niyang buntis siya. Hindi ko kinaya ang responsibilidad. Tumakas ako, nagpakalayo-layo. Pero ngayon, pinili kong bumalik, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa pangungulila. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong itama ang mali. Bumukas ang pintuan bago pa man ako kumatok. Isang batang lalaki ang sumalubong sa akin. Mga 10 o 11 taong gulang na may matalim na tingin na tila tumatagos sa puso ko. Walang salita ang lumabas mula sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero sa loob-loob ko, alam ko na siya ang anak ko. Ang mata niya, ang hugis ng mukha, parang salamin ng sarili kong kabataan. Ano pong kailangan niyo? Malamig niyang tanong, sabay hawak sa doorknob na tila handang muling isara ang pintuan. Ah, nandyan ba si Clara? Ang tanging naisagot ko, pilit kinakalma ang nanginginig kong boses. Si Mama, nasa loob siya. Pero sino kayo? Hindi ko alam kung paano sagutin ang tanong na yon. Hindi ko kayang bigkasin ang salitang ama mo ako. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa bata. Kaya ang nasabi ko na lang ay, kaibigan niya ako. Tumalikod siya at tumakbo papasok. Iniwan akong nakatayo sa labas ng pintuan. Ilang saglit lang, lumabas si Clara. Bitbit ang isang basahan at may bahagyang bahid ng galit sa mukha. Nang magtama ang mga mata namin, biglang bumalik ang lahat. Ang mga alaala, ang mga ngiti niya noon, pati ang sakit na dulot ng pag-iwan ko. Pero sa tingin niya ngayon, wala na akong nakikitang pagmamahal. Galit at puot ang bumalot sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Matigas niyang tanong. Wala ni bahagyang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang paliwanag ko. Pero naisip ko, wala na akong panahon para magpaligoy-ligoy pa. Clara, patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ang mga salita para bawiin ang ginawa ko. Pero bumalik ako dahil gusto kong makita ang anak natin. Gusto kong makilala siya. Tumawa siya. Hindi ang tawang masaya, kundi ang tawang puno ng panlilibak. Makilala siya. Pagkatapos ng 10 taon, paano mo nagagawa pang humarap sa akin at sabihin yan? Hindi mo ba naisip kung gaano kahirap ang iniwan mo sa akin? Hindi lang ako ang iniwan mo, kundi pati ang anak mo. Alam ko ang bigat ng galit niya. Nararamdaman ko ito sa bawat salitang binibitawan niya. Parang mga sibat na tumatama sa dibdib ko. Pero bago pa ako makasagot, narinig ko ang boses ng batang lalaki. Ma, sino siya? Mabilis na tumingin si Clara sa anak namin at nakita kong pilit niyang pinipigilan ang emosyon. Wala anak, isa lang siyang estranghero. Estranghero. Napakasakit marinig ang salitang yon, pero alam kong iyon ang tingin niya sa akin ngayon. Sa mata ng bata, isa nga akong estranghero. Walang kinalaman sa buhay niya, walang puwang sa mundo niya. Pero hindi ko kayang tanggapin iyon. Kaya lumuhod ako sa harap ng anak ko. Pilit hinahanap ang tamang salita. Anak, ako ang iyong ama. Ang sabi ko sa wakas. Hindi ko alam kung saan ko nahugot ang lakas para sabihin iyon. Pero alam kong panahon na para harapin ang katotohanan. Biglang nanlaki ang mga mata ng bata. Akala ko'y magugulat siya, magagalak, o kahit paano'y magpapakita ng interes. Pero hindi. Ang sumunod niyang ginawa ang nagpatigil sa mundo ko. Hindi kita ama. Malamig niyang sabi, sabay atras ng bahagya. Ang tatay ko, ang taong nagpalaki sa akin, hindi ikaw. Estranghero ka lang. Tumayo siya, iniwas ang tingin, at tumakbo papasok ng bahay. Naiwan akong nakaluhod.
Habang si Clara ay nakatayo sa harap ko, nananahimik, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na yon. Ang mismong anak ko ang tumanggi sa akin. Hindi ko alam kung paano ko hahabulin ang mga taon na nawala. Pero bago pa ako makabangon, narinig kong nagsalita si Clara. Mahina, ngunit punong-puno ng determinasyon. Hindi mo siya maaangkin, hindi mo siya makukuha, hindi mo siya kilala. Kaya kung bumalik ka para bawiin siya, magkamali ka. Hindi mo siya anak. Tumalikod siya at sinara ang pintuan. Iniwang bukas ang sugat na binuksan ko sa sarili kong pagkatao. Pero sa likod ng pintuan, narinig ko ang mahihinang hikbi ng anak ko. Hindi ko alam kung galit siya, nalilito, o nasasaktan. Pero naramdaman ko ang isang bagay, may pag-asa, may paraan. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko ang lahat upang makilala niya ako. Habang papalayo ako, naramdaman kong may mga matang nakamasid sa akin. Paglingon ko, nakita ko siya. Ang anak ko, nakasilip sa bintana. Pero sa halip na galit, ang nakita ko ay tanong. Tanong na maaaring maging simula ng lahat. Nang bumalik ako sa bayan, ang unang hinanap ko ay ang bahay na dati naming tinirhan ni Clara. Hindi ko alam kung paano ko haharapin siya, lalo na't iniwan ko siya sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Minsan, pakiramdam ko'y hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Isang duwag na tumakas noong oras na kailangan niya ako. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, nagpunta ako roon. Dala ang pag-asang mababawi ko ang nawala. Ang bahay ay mukhang mas luma na ngayon. Ang bakod ay puno ng kalawang at ang mga halaman sa harapan ay tila matagal nang hindi inalagaan. Nang kumatok ako sa pintuan, bumukas ito ng dahan-dahan, ngunit hindi si Clara ang sumalubong sa akin. Isang batang lalaki, siguro mga 8 taong gulang, ang tumingin sa akin ng may pagtataka. Mabilis ang tibok ng puso ko. Alam ko kung sino siya. Siya ang anak ko. Ikaw ba ang nagkakatok? Tanong ng bata. Malamig ang boses. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Parang naubusan ako ng salita. Sa huli, napilit kong magsalita. Oo, ako nga. Nandyan ba si Clara? Tumalikod siya nang hindi sumasagot. Iniwan akong nakatayo sa pintuan. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik siya kasama si Clara. Nang makita ko siya, parang bumalik lahat ng alaala. Ang mga araw na magkasama kami, ang mga pangako kong binitiwan, ang gabing iniwan ko siya. Ngunit ang Clara na nasa harap ko ngayon ay ibang-iba na. Walang bakas ng saya sa kanyang mukha. Puro galit ang nababakas sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Malamig ang tinig. Clara, gusto kong makipag-usap. Gusto kong magpaliwanag. Sagot ko, kahit alam kong walang paliwanag ang maaaring magpatawad sa ginawa ko. Pagkatapos ng 8 taon, ngayon ka lang magpapaliwanag? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang lahat? Iniwan mo ako, iniwan mo kami. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humakbang ako papalapit, pero tinulak niya ako palayo. Huwag kang lumapit, wala kang karapatan. Ang bata, na tahimik lang kanina, biglang nagsalita. Sino ka ba? Bakit mo inaaway si Mama? Napatingin ako sa kanya at doon ko napagtanto ang pinakamalaking sugat na iniwan ko. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam kung sino ako. Anak? Pabulong kong sabi, ngunit bigla siyang napatingin kay Clara na parang nagtatanong. Anak ko siya, pero ibang tao ako sa kanyang mata. Isang estranghero na humaharap sa kanya ngayon. Anak? Tanong niya, tila nabigla. Mama, sino ba tong lalaki? Hindi sumagot si Clara. Sa halip lumapit siya sa bata at hinawakan ang balikat nito. Wala siyang mahalaga sa buhay natin. Huwag mo siyang pansinin. Clara, pakinggan mo muna ako. Sigaw ko, desperado. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong iniwan kita sa oras na dapat nandito ako. Pero bumalik ako para itama ang lahat. Bumalik ako para sa inyong dalawa. Tumawa siya, pero hindi iyon masayang tawa.
Puno yun ng sakit at galit. Para sa amin. Para itama. Anong akala mo na pwede ka lang basta pumasok sa buhay namin at magkunwaring ama? Hindi mo alam kung anong dinaanan namin. Hindi mo alam kung paano ko pinalaki ang anak ko mag-isa. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Alam kong tama siya. Alam kong wala akong karapatang magpakita rito ngayon. Pero hindi ko rin kayang talikuran ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung paano, Clara. Pero gusto kong subukan. Gusto kong bumawi. Hindi ko kaya ang ideya na hindi ako magiging bahagi ng buhay niya. Mas mabuti pa nga siguro kung wala ka sa buhay niya, sagot ni Clara. At naramdaman kong parang bumagsak ang mundo ko. Ang bata, na kanina ay tila naguguluhan, biglang tumingin sa akin ng may galit. Umalis ka na nga. Ayaw ka namin dito. Tumalikod ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Pero bago pa ako makalayo ng tuluyan, narinig ko ang tinig ni Clara. Alam mo ba kung anong itinuro ko sa anak ko tungkol sa'yo? Tumigil ako at lumingon. Umaasang kahit papaano ay may natira pang pag-asa. Sinabi ko sa kanya na ang tatay niya ay isang taong iniwan kami dahil hindi niya kami mahal. Hindi ko alam kung paano ko natanggap ang mga salitang yon. Parang biglang nawala ang mga paa ko sa lupa. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin pagkatapos? Sinabi niya na hindi niya kailangan ng tatay na ganon. Lumayo ako. Hindi ko na kayang marinig pa ang mga susunod niyang sasabihin. Ang huling tanong ng bata, ang tuluyang nagwasak sa akin. Sa likod ng malamig niyang tinig, naramdaman ko ang matinding pagdududa. Mama, kung siya ang tatay ko, bakit hindi kita mahal niya?